Hello po mga kaibigan, mga kababayan. Welcome po muli sa aking munting vlog, ang Renante Vlog 2.0. Pasensya na po kayo mga kaibigan, mga kababayan, dahil hindi po ako makapag-greet o makapagbati ng magandang hapon o magandang araw. Ngayon kasi bad news po kasi yung araw na ito para sa akin, para sa aming mga kapwa pro-government vlogger, kasi meron pong bad news na nangyari sa kasamahan namin, sa kapatid sa pagbablog na pro-government vlogger, na kung saan siya po ay pinasok sa kanilang bahay, no. Ayon sa mga kapwa ko vlogger na nagko-content din, na madaling araw pinasok yung bahay nila doon sa North Caloocan. So sa pamilya po ni Mima Alicia, no, na naulila, tayo po ay nakikiramay. Condolence po sa buong pamilya ni Mama Alicia. Pakinggan po natin mga kaibigan, mga kababayan, yung impormasyon na regarding dito sa pangyayari na pagkamatay ni Mama Alicia. Ito po ay vlog ng ating isa rin sa sinusuportahan nating pro-government vlogger na si Boss Mike Cervera. Boss Mike Cervera, pahirap po sir saglit ng inyong video, at sa mga kaibigan ko dyan, mga kababayan, pakisuporta na rin po ang channel ng ating kapwa pro-government vlogger na si Boss Mike Cervera. So ito po ng mga kaibigan, mga kababayan. Hindi ho maganda ang umaga o hindi ho maganda ang gabi, at hindi rin po maganda ang tanghali mga kababayan, sapagkat yung ating kapatid na si Mima ay pinatay po kagabi. Marami pong nagtatanong kung bakit, ang daming tanong, anong nangyari, anong ganyan. Pero mga kababayan, kaya hindi ho tayo nakapag-live kanina dahil sa balitang ito. Napakarami hong mga tawag, maraming mga tanong, maraming mga kung ano. So, ayun nga po, para ho sa kaalaman, maikling mensahe na lang po ito para po sa inyo, sa lahat ng mga nagtatanong, para hindi ho lahat ay isa-isang sinasagot. Ito na ho yung sagot natin. Wala na ho si Mima. Wala na ho. Mahal natin yung tao, mga kababayan. Mahal natin dahil nakasama natin sa pakikipaglaban. Maraming beses natin na nakasama sa lahat ng laban natin patungkol sa ginagawa natin. Pero wala na ho eh. Ito na ho talaga yung niya mga kababayan. Akala ng iba, prank lang, akala kung ano lang. Pero ang nangyari po ay pinasok po sila ng kanyang kinakasama, yung kanyang live-in partner ho. Kasi dati ho, di po nakatira sa akin. Hindi naman ho ako nagkulang ng payo, hindi ako nagkulang ng lahat ginawa ko kasi siyempre kasama natin, mahal natin. Pero mga kababayan, hindi ko rin ho alam kung anong ang punot dulo ng dahilan. Dahil si Mima ay marami rin hong mga bagay na hindi rin niya sinasabi sa akin, mga kababayan. Kaya kagabi, ayon sa aming abogado, alam niyo naman, di ba? Si Mima, tayo yung nagrekomenda ng abogado niya para doon sa laban niya ng mga demanda niya, di po ba? Pero ngayon, doon na tayo. Isang tabi muna natin yun. Basta wala na ho si Mima kasi matagal nang wala rito sa bahay. Sumama na ho at nakipag-live-in na po sa kanyang boyfriend na nakilala. Hindi ko rin ho alam kung saan. Siyempre, hindi ko rin ho naman po pwede. Sabi nung iba, bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo sinabihan? Hindi ho ako nagkulang dahil hindi ko naman po kailangan saklawan yung mga personal niya sa buhay dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Hanggang balita nga po, ayon sa pulis na nakausap ni Jen, dahil tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot pulis, yung investigador. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima yan po sa may North Caloocan, at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinadtad po ng bala mga. So yun po, no, mga kaibigan, mga kababayan, nakakalungkot po. Kagabi pinasok o madaling araw nga po, kung di ako nagkakamali, ayon din sa mga content ng ibang mga pro-government vlogger, ay yun nga, sabi ni Boss Mike Cervera ay tinadtad. Pero ang sabi nga din ng iba, sa ulo daw talaga yung kumbaga hindi talaga siya bubuhayin. Bago po kasi mga kaibigan mangyari yung pagpasok sa kanila, pagpaslang kay Mima Alicia,
meron po siyang post, no, na yung topic niya yung regarding sa kay Sara, ayon sa kay Ballpoint Man 2.0 pro government vlogger din na yung topic niya regarding sa kay Sara, na kung saan merong mga nagko-comment doon na may pagbabanta nga sa kanya. So it's possible na ito'y dahil sa kanyang trabaho, political motivation sa kanyang pagbablog, or pwede rin namang iba rin kasi matagal na rin naman akong taga-subaybay sa kanya, at base nga sa kanya sa mga post niya ay yung ex niya dati ay may pagbabanta rin mula dito kasi nga parang hindi pa siya tinitigilan, kinukulit pa siya. Saka meron silang hindi magandang tawag dito, yung relationship na nangyari nung sila pa, kaya pwede rin ganito, pero di pa natin alam talaga yung totoo. Sana lang lumabas yung katotohanan, makamtan niya yung yung hustisya, injustice para sa nangyari sa kanya. At ako, bago pa ako nag-umpisa sa pagko-content ko ngayon, ay nagdasal muna ako para sa nangyari sa kanya, na sana ay dinasal ko sa Panginoon na sana makamtan niya yung justice para sa ginawa sa kanya. Kung sino man yung nasa likod nito, kung mayroong mga may nag-utos, sana managot. At saka siyempre yung gunman, kung ano man yung punot dulo nito, sana lumabas yung katotohanan sa investigasyon. Tayo po ay nanawagan sa kapulisan, kung sino man yung humahawak sa kanyang kaso. Shout out po sa mga kapulisan dyan sa North Caloocan. Sana ito ay matutukan nyo. At siyempre nanawagan na rin po ako sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, BBM, ay siya po ay inyong taga-suporta, isang pro-government vlogger. Kung suportahan po kayo nito ni Mima Alicia, ay todo suporta po talaga yung kanyang ginagawa. Actually, pag bumana talaga siya, walang preno-preno talagang mainit talaga yung kanyang mga topic, yung kanyang mga content pag siya yung bumira. Sa aking pagsubaybay sa kanya, kasi matagal na rin naman akong taga-subaybay niya, isa ako sa mga subscriber niya. Last year ay inalok siya ng na lumipat doon sa kabilang kampo, sa kampo ng mga Duterte. Ayon sa kanya, inalok siya ng 70k per month na sahod plus free condo unit na titirahan niya. So base sa mga sa iba din ng mga content vlogger din na pinakinggan ko, bago ako nag-content, pinakinggan ko muna yung mga ibang mga content ng ating mga pro government vlogger. Yan sila si Ballpoint Man, sila si Mike Cervera, si Kakopi, at saka mga iba pa mga content vlogger na meron ngang pagbabanta sa kanya. Meron ngang isang nag-comment doon na 24 hours ago, bago nangyari yung kay Malaysia, na ang nakalagay doon sa comment niya is nalalapit ka na. Junjun yung first name, nakalimutan ko yung apelyido, mga kaibigan, mga kababayan. So tingnan natin dito, na-screenshot ko yun tika lang mga kababayan, hanapin ko lang na-screenshot ko yung sa comment sa post ni Ballpoint Man, mga kaibigan, mga kababayan, wait lang, hanapin natin yung screenshot nun. Kanina na screenshot ko yun. Wait lang po ay doon yata, mga kaibigan, sa isang ito wala, mga kaibigan, mga kababayan, yung isa sa ito maliit masyado, yan yung mukha. Ang pangalan niya ay si Junjun Maranan. Ang sabi dito sa kanyang comment ay nalalapit ka na talaga. So ito ay 24 hours ago, no bago mangyari yung
pamamaril o pagpatay kay Ma'am Alicia. It's possible na isa rin to sa magiging subject or persons of interest sa investigasyon. Ang pray ko lang kay Lord na sana kung sino man talaga yung nasa likod nito ay managot. Kasi kawawa naman yung kapatid natin ito sa pagbablog ay ito'y sa pagkakalam ko, hindi ako nagkakamali, siya po ay breadwinner no sa kanyang pamilya. Kasi base sa kanya, siya po ay laki din sa hirap. Yung kanyang mga magulang ay mahirap din. Pero sa ngayon, sa pagkakalam ko ay napatayuan niya na rin ng bahay. Kumbaga maayos na rin yung kanilang pamumuhay dahil nabigyan niya na rin ng negosyo o hanap buhay. Kasi ano talaga to, masipag din to si Ma'am Alicia gumawa ng content. Active talaga siya. Everyday di talaga siya nawawala ng video upload. Kumbaga ano talaga siya, matyaga siya, masipag siya talaga tong magko-content siya. Tsaka may business na rin siya siyempre, kaya marami na rin siyang naipundar. Base nga sa ibang mga content vlogger ay siya ay nakapagpundar na ng mga ibang kabuhayan at mga may sasakyan na rin. So marami na rin kasi siyang subscriber, tsaka siyempre sa Facebook mga followers. Talagang kumikita na rin siya sa YouTube, no. So nakakalungkot man kasi lalo na sa pamilya niya rin, kasi siyempre kung siya lang talaga yung inaasahan ay malaki po ang kawalan ni Ma'am Alicia para sa kanila. Kaya yung dinasal ko rin po na sana yung sa pamilya nila ay maka-move on rin po kaagad sila, matanggap nila at bagamat napakasakit ito para sa kanila, pero yun na lang ang magagawa na lang natin. Ako bilang isang content vlogger din na sumusuporta sa ating pamahalaan sa kanya, bilang isang subscriber niya ay pinapanalangin ko na makamtan nila yung hustisya sa kanyang pamilya. Muli po tayo ay nakikiramay sa pamilya ni Ma'am Alicia. Condolence po sa buong pamilya at nanawagan na rin po ako sa ating mga kapwa pro-government vlogger. Ipanalangin po natin yung justice para kay Ma'am Alicia, na managot kung sino man yung may kagagawan nito sa kanya. Yun lamang po mga kababayan. Bye-bye po at God bless po sa lahat.